Ito na ang mga bidyong nagbigay ng kilabot at talagang nag-viral sa internet mula sa multong nanalamin. Multo sa soccer stadium at halimaw o demonyong sumanib. Well, kung ready ka na, ay tara. Store. Around 11:30 ng gabi kung saan si Jocelyn ay nagtatrabaho sa isang smoke shop ng Central Alabama nang biglang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa likuran ng store. Guys, I'm working by my f***ing self and I hear a noise in the back. What the f***, bro? Biglang may nakita itong gumalaw sa likuran ng storage area. Matapos niya itong i-post sa online na nangilabot ang mga viewers nito at sinabihan si Jocelyn na i-check ang CCTV footage na nakalagay sa backstore storage. Pero nakapagtataka, hindi nito nakunan ang imaheng nagpakita. 4 hours later ng madaling araw, nang tuluyan ng magsara ang store, ay ito ang mangyayari. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang biglang natumba ang hagdanan at maya't maya pa ay nahulog naman ang unan mula sa staircase. Ayon pa kay Jocelyn ay wala na siyang balak na bumalik pa sa trabaho dahil sa mga nangyayari. Magpagayon pa man, totoo kaya itong paranormal activity o sadyang gawa-gawa lamang? Ano sa palagay mo? Sa bidyong ito makikita ang mag-teammates na nagpapasahan ng bola sa soccer field. Biyernes ito ng gabi kung saan may soccer match na magaganap. Nagwa-warm up ang bawat kupunan nang sa hindi inaasahan ay may makukunan at mapapansin ang mga audience sa footage. Well, isa ang gumawa ng footage patungkol sa video at ipinakita ang nasa background kung saan muli itong pinanood ng mga tao. At pinanood rin ang original na video nito kung totoo nga ba ito. Labis silang nasurpresa dahil sa nakita. Well, titigan mong maigi ang background sa itaas ng mga upuan. And then when you get quicker, what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's yes, it looks good and it looks cleaner, but you're not going to get better. You have mistakes here, and then you get to that level, and then you go again, and it's never ending. It's the same. Ngayon, ang social media na nag-post nito ay walang idea sa na-capture hanggang sa dinubog na nga ito ng iba't ibang comments na minimension ang di umano'y multo. Na-record nga ito sa di kalayuan pero mahirap nga itong makita. Ngayon, to be compare, may tao rin sa ibaba na nakatayo. At sa kabila naman ay mga nagkukumpulang manonood. Parehong masasabing tao ang mga ito. Pero ang isang ito ay kakaiba. Malinaw na may gumagalaw pero hindi malinaw kung ano nga ba talaga ito. May mga nagsasabing ito ang spirit ng legendary soccer player na tumatakbo sa bleachers. Well, dahil sa walang definite answer, ang nag-post nito ay nasa inyo pa rin ang huling kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang gumagalaw sa bleachers.
Ang mga lalaking ito ay nagpunta sa isang abandonadong gusali kung saan di umano ay may sinasagawang nakapangingilabot na ritual. Binabagtas nila ang madilim at madamong paligid makarating lamang sa abandoned house. Mano, passou um negócio muito rápido atrás disso ali, velho. Bora. Eu não tinha visto? Nang makarating na nga sila, hindi na nga sila nagdalawang isip at mabilis na pumasok sa loob. Ele falou? Que barulho estranho. Eu achei que era até gente que tivesse aqui, velho. Eu achei que era até pessoa que tava aqui. Pelo barulho. Makikita sa loob ng bahay ang mga nakabaliktad na drawing ng krus at mga ginagamit sa pagritual. Tá ligado? Nakita mo ba someone or something ang nakalambitin sa kisame? Lanterna. Oh. Biglang nagpatay-sindi ang flashlight nila at nang muli itong umandar ay wala nang nakapangingilabot na imaheng nakalambitin sa kisame. Não tem mais ninguém. Oh, ele tava aqui, velho. Lanterna não volta, velho. Ó, voltou. Ô, Eric. Labis na lamang ang pangingilabot at pagtataka nila dahil mabilis itong naglaho sa paningin nila. Eric. Eric? Vamos procurar. Será que o espírito fez alguma coisa com ele? Hinanap nila ito pero hindi na nila ito makakilap pa kung saan man ito nagsusuot. Eric? Ô louco! O cara sumiu do nada, ele tava em cima e sumiu! Como é que acontece isso? Ele sabe. Se ele foi fazer alguma coisa. So sino kaya ang inabutan nila sa loob ng bahay na nakalambitin? Isa kaya itong demonyo na sumanib na sa lalaking nagsasagawa ng ritual? Ano sa palagay mo, Multi? Kakayanin mo rin bang makakita ng ganito? Get out! Ang babaeng ito ay may nai-record na talagang nagbigay ng kilabot sa kanya simula nang maranasan niya ito. Kahit na ilang beses niya itong panoorin ay hindi pa rin siya mapakali. Makikita sa video na nakikipaglaro ang babae sa aso nito nang biglang ito ang mangyayari. Marahil ay hindi mo masyadong naintindihan pero pag inulit ang footage at na-amplify ang audio, ay ito ang maririnig mo. Malinaw na ang dahilan na nakapangingilabot nitong reaksyon dahil sa disembodied voice na nagsalita sa kanya. Tila ba nagsabi ito sa kanya ng get out? Dito na nga natakot ang babae at agad na tumakbo. Iniwan itong nakabukasang pintuan para sa alaga nitong aso. Pero para bang takot itong pumasok. Kahit na ang aso ay nakakaramdam ng kakaiba, makikita rin ang kurtinang gumalaw nang marinig ng babae ang boses. Mula sa aso nitong ayaw pumasok, ang babaeng ito ay naniniwala na isang paranormal ang nangyari. Wala na siyang naipost na maliban pa sa video ito na talagang nagbigay misteryo sa pangyayari.
Si Mary Louise Montero ay naninirahan sa isang isla ng Aruba, isang tourist hotspot in Caribbean na kilala sa malaparaiso nitong ganda. Napapalibutan din ang isla ng mga ancient caves na milyon-milyon nang naroroon. Ngayon, ang tatay ni Mary at isang cameraman ng lokal na TV channel ay bumisita sa isang kuweba kung saan isang lalaki ang naninirahan mahigit 100 days sa loob ng kuweba. Ang lalaki ay gustong mag-break ng world record pero sa kasamang palad ay hindi ito nagtagumpay. Nang tinanong siya kung bakit hindi niya tinapos ang pagstay sa loob ng kuweba, ay nagsabi ito na hindi niya kaya pang manatili. Hindi siya natatakot mag-isa sa madilim at malawak na paligid ng kuweba, pero ang hindi niya matagalan ay tila ba may kasama siyang hindi niya nakikita. Di umano ay lagi siya nakakaramdam ng tao o presensya sa paligid. Tila ba may kasama siya sa loob ng kuweba na hindi niya nakikita, kahit na alam nitong mag-isa lamang siya. Matapos ang interview ito ay nagpasya naman ang mag-amang bumisita sa kuweba upang alamin kung totoo nga ba talaga ang sinasabi ng lalaki. Ang makukunan nila sa camera ay talagang magbibigay ng kilabot sa kanila kung meron pa nga ba talagang nananahanan sa ilalim ng kuweba. Nakita mo ba mula sa kailaliman ng kuweba kung saan wala dapat ang naroroon ay someone or something ang nakunang sumilip na siyang nahagip ng kamera. Mabilis itong nagtago sa gilid ng maigawi ang kamera sa kinaroroonan nito. Pero bakit kakaiba ang kulay nito? Well, iba't ibang komento ang nakuha nito mula sa Who's That? They think this is the spirit of someone who died there a long time ago. So ano sa palagay mo ang nakunan nila, kamulti? Isa kaya itong espiritu o multo ng taong namatay sa kuweba or something else? Let me know in the comment. Inside my house. Ang babaeng ito ay labis na nangangamba sa mga nangyayari at nagaganap sa loob ng bahay niya. Kahit na naninirahan ito sa isang safety na lugar, ay hindi nito maiwasang mangamba dahil sa mismong loob ng bahay nito may mga nangyayaring kakaiba mula sa mga kabinet ng kusang nagbubukas. On est en train de prendre les mesures, puis à chaque fois qu'on vient tout là. Mga anak nitong may nakikita sa kalagitnaan ng gabi. Simula nang lumipat sila sa bahay na ito ay talagang nangilapot na sila sa kadahilan ng mga kababalaghan nga ang nangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag. Pero ang talagang ipinapangamba nila ay ang kanilang baby kung saan ito ang talagang naapektuhan ng mga pangyayari. Isa sa mga footage nito ang nagpapakita ng ilan sa mga nakunan. Pagmasdan mong mahigi ka, Moldy. Kung hindi ito nakuna ng baby monitor sa loob ng silid, ay hindi malalaman na babae ang pinagmulan ng ingay. Hinanap pa niya ang pinanggalingan nito at na-realize lamang ito di kalaunan na nagmula pala ito sa dollhouse. Mapapansin bago pa man ang tunog ay makikitang gumalaw ang laruan at tumilapon sa itaas na nagbigay ng tunog sa pagbagsak nito. Simula ng pangyayaring ito ay sinisigurado ng babae na hindi ito muli pang mangyayari sa paligid ng mga anak niya. Magpagayon pa man ay nanatili pa rin ang pagpaparamdam. Maghintay na lamang tayo sa mga further updates ng video nito.
Salamin, salamin. Si Miley Sander ay nagse-celebrate ng Mother's Day sa bahay nito somewhere in Brazil. Nire-record nito ang sarili habang ini-enjoy ang Brazilian dessert treat at regalo mula sa baby nito. Pero may mangyayaring papalamig ng katawan nito sa kilabot. Pagmasdan mo maigi. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no dia do mas ela me deu. É um espelhinho de bom. Deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor na minha vida. Nakita mo ba mula sa refleksyon ng salamin ay isang maputlang mukha ang makikitang nakatingin kay Malina? Tila ba may nakatayo sa harapan nito? Matapos niyang i-review ang video 2 days later ay talagang nagulat si Malina. Pinost niya ang video sa TikTok account nito upang makahanap ng kasagutan. Nag-viral naman ang video nito na umabot ng 3 million views. Ang ilan sa mga viewers nito ay napatanong kung meron bang bagay na maaaring nasa harapan nito na maaaring mag-reflect sa video tulad ng TV. Dito na nga ay pinakita ni Malina kung saan siya nakaupo at ang tanging nasa harapan lamang nito ay yung bakuran niya. Sinabi rin niyang ang asawa at anak nito ay nasa loob ng bahay sa mga oras na yon. So sino o ano ito? Ang regalo kaya nitong salamin ay may nakatouch na something supernatural. Ghost? Ang video ito ay naipost ni Infamous Parsley 1210. Nakuna nito sa loob ng bahay kung saan nakatutok ang isang CCTV. Pagmasdan mong maigi ang mangyayari. Out of nowhere ay biglang lumitaw ang isang puting imahe. Maya't maya pa ay dumating na ang may-ari ng bahay at tila ba may hinahanap ito. Makikita at mapapansin din sa mukha nitong parang may pangamba. Maya't maya pa nang biglang mag-flicker ulit ang ilaw ay nasa harapan na niya mismo ang imahe. Hindi niya ito napansin kaya agad lamang siyang naglakad. Pinamagatan niya itong the weirdest white orb I've ever seen. So ano sa palagay mo kamulti? Multo kaya ito? O something else? Crossing over. Habang minamaneho ng TikToker nito ang sasakyan niya sa isang daanan sa Thailand, ay biglang may makukunan nitong kakaiba. Well, watch closely. Out of nowhere, biglang lumitaw ang isang babaeng maputla sa gilid ng daan kaya agad siyang napaliyes ng daan. Ang nakapagtataka pa ay unti-unti itong naglaho nang malagpasan niya ito. So isa kaya itong real paranormal evidence na nakunan ng dashcam?
Ang babaeng ito na si Nicole ay na-upload ang mga bidyong ito matapos siyang mag-experience ng mga kakaibang pangyayari na pinaniniwalaan niya at mga viewers nito na isang supernatural. Naninirahan si Nicole sa Irish countryside kung saan palagian siyang nakakarinig ng mga strange noises. Late one night, nang makarinig na naman siya ng ingay na magbibigay pangamba sa kanya. Ang mga ingay na ito ay nagpatuloy pa ng ilang gabi. Kahit na sinasabi niya ito sa pamilya niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Dito na nga siya nagpasyang mag-set up ng camera sa loob ng kwarto nito upang patunayan na hindi siya nasisiraan ng bait. At sa parehong gabi nga ay ito ang mangyayari. Did you guys hear that? Is he running? No, I'm not doing this. Go back to bed. Go back to bed. Go back to bed. Back to bed. Back to bed. You hear me? I'm not going outside. I am not going outside. Isang unsettling noise nga ang narinig nito na nagpapalikpas sa kanya. Mayat maya pa ay dumaan ng isang white figure sa bintana ng kwarto nito. Sa una ay hindi niya ito pinapansin pero muling nagpatuloy ang ingay kaya naman agad siyang tumayo at kinuha ang kamera. Sa sobrang takot ay hindi siya naglakas loob na lumabas at nanatili lamang siya sa loob. Pero makaraan pa ang ilang minuto ay naglakas na nga siya ng loob na tingnan kung ano ang naroroon. I know. I'm outside. I'm trying to be extra quiet. He's all shh. Okay. Shh, just I'll be quiet because I know I shouldn't come inside. I said I was going inside. What the f is it? Listen. Oh my god. I can't do this. It was coming from the bushes over here. From what I remember. I don't know where it came from. But it's... Did you hear that? Did you? Where's that coming from? I can't see anything. It's in the door. Hello? My name's Nicole. I'm not here to hurt you or anything. I want to help you. Oh my God. I'm Irish. Yeah, you probably know that actually. I'm a leather practice. Just shh. I don't see anything.
scream and stopped. What is that? What is that? What is that? Habang hinahanap nga nito ang pinagmumulan ng ingay, ay bahagya siyang nakaninig ng mga kakaibang tunog na tila bang malapit lang ito. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap nito at dito na nga nakita niya ang isang puting figura na nakatayo sa kadiliman. So ano kaya ito, Kamulti? Totoo kaya itong multo? O sadyang ang lahat na napapanood natin ay gawa-gawa lamang at fake ayon sa mga comments nito? But you decide if it is real or just an elaborate hoax lamang ni Nicole. Don't forget to like mga Kamulti, at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.